Magandang araw mga grade 7. Kamusta ang inyong mga nag-aaral sa mga nakalipas na linggo? Naging maayos ito? Mabuti naman kung gayon. At magsimula na tayo sa ating bagong aralin. Pero alamin muna natin kung ano ang ating most essential learning competencies na susuri ang kalagayan at bahaging ginangkanan ng kapabaihan mula sa sinaunang kabihasnan sa ika-16 na siglo. Sa araw na ito, ating talakayin ang mga sinaunang kababaihan sa Asya. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon akong ihandang gawain. Kilalanin mo. Mula sa larawan, ano ang kadalasang impresyon ng mga tao sa isang babae? Pwede natin i-fill sa ating chat box ang ating mga answer. Tama, siya ay maganda, mahinahon, maamo, hinaang loob, mapagmahal, at maalaga. Mahusay mga grade 7. Sa kasalukuyang panahon, ito ang tingin sa ating mga kababaihan. Ngunit, ano nga ba ang katayuan ng mga tradisyonal na kababaihan sa sinaunang lipunang Asyano? May mga pagkakaawig. Ang tadhana ng kababaihan sa tradisyonal na Asya, itinuturing na isa lamang ang maaaring tumuwing papel o katayuan ng babae sa tradisyonal na lipunang Asyano. Ito ay ang maging asawa at maging ina. Bilang asawa, ang babae ay dapat pagsilbihan ng kanyang asawa. Ang mga bansang Asyano ay may kanilang itinakdang gawain ng mga kababaihan sa kanilang lipunan. Tulad na lamang sa bansang India, sa epikong Ramayana, itinuturing na buwarang babaeng asawa si Sita. Sita, siya ay kabiyak ni Prinsipe Rama. Si Sita ay naging tapat kay Prinsipe Rama, maging nang siya ay mapasakamay ng hari ng mga unggoy. Sumailalim siya sa pagsubok sa apoy upang patunayan ang kanyang katapatan at kalinisan sa asawa. Sa Hinduismo, bilang patunay ng pagmamahal sa asawang lalaki, ang asawang babae ay inaasahang tumalon sa funeral fire o apoy na sumusunod sa labi ng kanyang asawa. Ang tawag sa kaugalian na ito ay sati o suti. Sa India, kung mag-aasawa ang babae, siya ay nagiging bahagi ng pamilya ng lalaki. Sa ganitong sitwasyon, ang babae ay napapasailalim sa kanyang biyenan na babae. Bilang paggalang sa asawang lalaki, ang babaeng asawa ay kakain lamang pagkatapos kumain ng kanyang asawa. Wala o kaunti ang karapatang legal ng asawang babae. Ipinagkait din sa kanya ang mag-impok ng sariling argalian. Ang dote o ibigaya na ibinibigay ng pamilya ng lalaki ay nagiging pag-aari ng babae at ito ay maaari niyang ipamana sa mga anak niyang babae. Isa sa relihiyong lumaganap sa India ay ang Buddhism o Budismo. Sinasabi na pagkaraan ng 5 taon na nakamit ni Buddha ang kaliwanagan, isa sa kanyang disipulo ang naghikayat sa kanya na payagan ng mga kababaihan na maging monha. Nagbunga nito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kababaihan na ipaliwanag ang turo ni Buddha sa kapwa nila kababaihan. Gayunpaman, ipinagkait ng Budismo ang pagtatamo ng nirvana, ng walang hanggang kaluwalhatian sa mga kababaihan. Ang tanging pag-asa na lamang nila ay muling isita. Sa mga lipunang Muslim, may mga kaugalian na sumasalamin sa mababang antas ng kababaihan. Ito ang kaugalian ng purga, na ang ibig sabihin ay belo sa salitang Persian. Inaasahan ng asawang babae na itago ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng burqa, isang damit na maluwag na may kasamang belo. Layunin ng kaugalian ito na ipaalala na tanging ang kanyang asawa lamang ang may karapatan na makakita sa kanya. Maaari rin makapag-asawa ang mga lalaking Muslim ng higit sa isa, ngunit kailangan niya itong itrato ng pantay-pantay. Sinasalamin din sa China ang mababang antas ng babae sa kaugalian ng foot binding.
Ito ay sadyang pagbabali ng arko ng paa upang hindi ito lumaki ng normal. Tinatawag ang ganitong klase ng mga paa na lotus feet o lily feet. Ito ay ginagawa habang bata pa ang babae. Sinasabing ang ganitong klase ang pamantayan ng kagandahan para sa mga sinaunang ibo. Isang pananaw na sinimulan ng dinastiyang Wu. Humahanap ang isang lalaking Chino ng isang babaeng China na may ganitong klase ng paa upang mapangasawa. Ito rin ay naging daan upang manatili ang mga kababaihan sa kanilang mga tahanan lamang kung saan sila ay inaasahan. Isa pang kaugalian sa China na nagpababa sa antas ng kababaihan ay ang concubinage o pagkuha ng isang lalaki ng isa pang babae liban sa kanyang asawa. Ang concubine ay itinitira ng asawang lalaki sa kanilang bahay. May karapatan ng asawang lalaki na magkaroon ng maraming concubine. Dumako naman tayo sa Japan. Bago umiral ang feudalismo, may karapatan ng parehong anak na babae at anak na lalaki na magbana ng kanilang ng kanilang mga magulang. Ngunit naglaho ang kaugalian na ito noong panahon ng Kamakura at Ashikaga Shogunate. Negatibo ang tingin ng lipunan sa babae. Pinaniniwalaan sa Japan na may 5 kahinaan ang babae. Ito ay ang pagiging hindi masunurin, madaling magalit, masama ang bibig, madaling magselos, at mahina ang ulo. Ngayon ay nalaman na natin ang mga tungkulin at gampanin ng mga sinaunang babae sa Asya. Atin ang sagutan ng mga inihanda kong gawain. Ito ay tama o mali. Makinig ng mabuti sa ating panuto, mag-react ng hard kung tama ang pangusap, at mag-react naman ng sad face kung ito ay mali. Simulan na natin. Nakahanda na ba kayo mga group 7? Para sa unang bilang, sa bansang China, nagmula ang tradisyon ng food finding. Pwede nyo nang itiin ang inyong mga answer sa ating chat box. Tama mga bata, heart react, mahusay. Dalawang bilang, baro at saya ang tawag sa kasuotang ginagamit ng mga Muslim na babae para itago ang kanilang sarili. Pwede na natin itiin ang ating mga answer. Magaling, mali ang sagot dahil ang tawag sa kasuotang ito ay burqa. Tumako tayo sa ikatlong bilang. Si Sita ang itinuturing na huwaran ng babaeng asawa sa India. Pwede na natin itiin ang ating answer ulit sa ating chat box. Mahusay, tama ulit. Ito ay heart react. Sa 4 na bilang, concubinage ang tawag sa pagkuha ng isang lalaki sa isa pang babae liban sa kanyang asawa. Tumpak ang inyong mga kasagutan, heart react. Ika-5 bilang, burqa ang tawag sa sadyang pagbabali ng arko ng paa upang hindi ito lumaki ng normal. Pwede na natin itiin ulit ang ating mga answer, mga grade 7. Tama, sad emoticon. Mali kasi ang answer. Ang tawag dito ay food fighting. Binabati ko kayo mga mag-aaral. Batid ko na lubos ninyong naunawaan ang aking mga ituro. Bago tayo matapos, may iiwan akong isang katanungan sa inyo. Pag-isipan ninyo. Paano ay sinasabuhay ng mga sinaunang kababaihan sa Asya ang kanilang mga karapatan sa lipunang kanilang pinag-iibangan? At para sa inyong takdang aralin, sagutan ang mga sumusunod na pahina. Page 30 pagyamanin, ang page 30 tayahin, at ang page 32 subukin sa inyong mga module. Tandaan natin, mga grade 7, ang gustong edukasyon ay pangalagaan, ito ay susi sa magandang kinabukasan. Yan na lamang ang ating aralin para sa araw na ito. Ako si Pinipiling Ernaline Santos. Paalam at sa susunod nating pagkikita muli.